Ipagpapatuloy ko ang pagsasanay. Malamig na sabi ni Xiaoninger habang nakatitig kay Nieli gamit ang kanyang maliwanag at malinaw na mga mata. Hindi gusto ni Xiaoninger na naabala siya ng iba. Siya ay may ekspresyon na nagtulak sa mga tao ng libu-libong milya ang layo, sa kanyang mukha, at dahil bihira siyang makisama sa mga estudyante sa klase, lalo na sa mga lalaki, ang walang kaibigan sa kanya ay tila kakaiba. Aalis ako, agad, sabi ni Nieli habang mahinang ngumiti. Tiningnan niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kumunat ang mga kilay ni Xiaoninger. Hindi ba medyo bastos ang pagtingin ni Nieli sa akin? Naisip niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang galit. Maraming lalaki ang humahabol sa kanya sa Holy Orchid Institute, ngunit palagi silang hindi pinapansin ni Xiaoninger. Gusto lang niyang mag-focus sa training niya. Sa makatuwid, ang mga aksyon ni Nieli ngayon ay hindi naiiba sa ibang mga lalaki sa institute. Ito ay sadyang maput. Hindi ka pa rin ba aalis? Si Xiaoning ay hindi natuwa sa kanyang tono. Matagal na siyang ginulo ni Nieli. Dama-po ang tingin ni Nieli sa mga binti ni Xiaoning. Wala siyang suot na sapatos, at nakikita niya ang isang pares ng creamy slender legs na naliliwanagan ng liwanag ng buwan, na bahagyang pula. Sinabi niya, kapag sumapit ang gabi, hindi ba ang iyong dalawang paa ay parang sinusunog ng apoy? Matapos marinig ang sinabi ni Nieli, bahagyang natigilan si Xiaoning at hindi nagtagal ay sumagot, paano mo nalaman? Dahil sa matinding init, kapag nagsasanay sa gabi, karaniwang hindi nagsusuot ng sapatos si Xiaoning. Syempre alam ko, ngumiti si Nieli. Hindi lang ito, mas alam ko pa, hindi lamang ang iyong dalawang binti ay nararamdaman na parang sinusunog ng apoy, ang iyong katawan ay magiging sobrang lamig. Gabi-gabi sa hating gabi ay parang humahagulgol ito sa iyong katawan. Ito ay magiging napakasakit, kahit na ang pagsasanay sa iyong puwersa ng kaluluwa ay hindi magiging posible, hindi ba? Nagulat si Xiaoninger sa sinabi ni Nieli. Siya ay nagtitiis ng sakit na mag-isa at hindi sinabi sa sinuman ang tungkol dito, kahit na ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Paano nalaman ni Nieli ang tungkol dito? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Xiaoninger, alam ni Nieli na nahulaan niya ng tama. Kaya ang sakit noon ni Xiaoninger sa buhay ay ang Arctic disease. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa gabi, madalas itong humahantong sa malamig na hangin na pumapasok sa katawan, na humaharang sa mga ugat. Ang Arctic disease, sa mga magaan na kaso, ay magiging sanhi ng malubhang karamdaman sa tao, at sa mga malubhang kaso, ito ay magiging sanhi ng pagsabog ng katawan. Kaya't si Xiaoninger mula sa kanyang nakaraang buhay ay napakaswerteng nakahiga sa kama sa loob lamang ng 2 taon. Bilang karagdagan sa mga sintomas na ito, ang iyong katawan ay dapat nabagbog sa ilang mga lugar. Ang mga pasa na iyon ay dapat na napakasakit at hindi lamang ito nawawala, dapat din itong kumakalat sa buong katawan. Sabi ni Nieli na may kumpiyansa, hindi ka pa nakakapasok sa isang star na bronze rank, ngunit kapag nagawa mo na, sa pinakamahusay na senaryo ng kaso, magkakaroon ka ng malubhang karamdaman at ang iyong paglilinang ay mababawasan ng husto. In the worst case scenario, mamamatay ka. Nagulat si Xiaoninger sa sinabi ni Nieli. Siya ay nagtitiis ng sakit na mag-isa at hindi sinabi sa sinuman ang tungkol dito, kahit na ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Paano nalaman ni Nieli ang tungkol dito? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Xiaoninger, alam ni Nieli na nahulaan niya ng tama. Kaya ang sakit noon ni Xiaoninger sa buhay ay ang Arctic disease. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa gabi, madalas itong humahantong sa malamig na hangin na pumapasok sa katawan, na humaharang sa mga ugat. Ang Arctic disease, sa mga magaan na kaso, ay magiging sanhi ng malubhang karamdaman sa tao, at sa mga malubhang kaso, ito ay magiging sanhi ng pagsabog ng katawan. Kaya't si Xiaoninger mula sa kanyang nakaraang buhay ay napakaswerteng nakahiga sa kama sa loob lamang ng 2 taon. Bilang karagdagan sa mga sintomas na ito, ang iyong katawan ay dapat nabagbog sa ilang mga lugar. Ang mga pasa na iyon ay dapat na napakasakit at hindi lamang ito nawawala, dapat din itong kumakalat sa buong katawan. Sabi ni Nieli na may kumpiyansa, hindi ka pa nakakapasok sa isang star na bronze rank, ngunit kapag nagawa mo na, sa pinakamahusay na senaryo ng kaso, magkakaroon ka ng malubhang karamdaman at ang iyong paglilinang ay mababawasan ng husto. In the worst case scenario, mamamatay ka. Matapos marinig ang mga salita ni Nieli, si Xiaoninger ay pansamantalang natulala.
Nakakuyom ng mahigpit ang magkabilang kamao niya at namumula ang mga mata. Paano kaya ito? Kahit na napakalakas niya, pagkatapos marinig ang balita, hindi niya nakayanan ang suntok. Masasabi ni Nia Lee kung ano ang kanyang sakit sa isang sulyap. Hindi dapat mali ang sinabi niya. Mula pa noong bata pa siya, gusto na ng kanyang pamilya na makasal siya sa sagradong pamilya, sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Shen Fei. Sa kanyang paglaki, unti-unting nalaman ni Xiao Ning'er kung anong uri ng tao si Shen Fei. Dahil ayaw niyang makasal sa playboy na iyon, nagsimula siyang magsanay ng husto sa pag-asang maalis ang malupit na kapalarang ito. Sa kasamaang palad, tila ayaw payagan ng langit, dahil siya na malapit nang maabot ang isang star na bronze rank, ay biglang nakarinig ng ganoong balita. Nang makita ang karaniwang malakas na Xiao Ning'er sa ganitong estado, hindi mapigilan ni Nia Lee na maawa sa kanya. Nia Lee, dahil alam mo kung anong uri ng sakit ang mayroon ako, dapat alam mo kung paano gamutin ito, hindi ba? Tanong ni Xiao Ning'er. Sa takot sa sinabi ni Nia Lee, hindi niya namamalayang binitawan niya ang kanyang malakas na bantay na nakalaban niya sa kanya at nagmakaawa, maaari mo ba akong tulungan? Siya ay, kung tutusin, isang 13 taong gulang lamang na babae. Si Xiao Ning'er ay may malakas na personalidad at bihirang humingi ng tulong sa iba. Si Nia Lee, pagkatapos makinig sa kanyang mga pakiusap, biglang naramdaman na lamambot ang kanyang puso. Natahimik siya, sandali lang, bago niya sinabing, magagamot ang sakit na ito. Maaari mo itong hanapin sa aklatan ng Holy Orchid Institute. Ang sakit ay tinatawag na Arctic Disease. Talaga, sagot ni Xiao Ning'er. Ang kanyang pag-asa ay tumaas. Paano ito gagamutin? Ang pamamaraan ng Daoyin ay dapat gamitin upang i-massage ang mga apektadong lugar, upang mawala ang mga pasa. Ang gamot na ginawa mula sa pagsasama-sama ng Golden Stripe Grass at Imperial Sky Grass ay dapat inumin araw-araw, kasama ng iyong sitwasyon, nang humigit kumulang 1 buwan o higit pa. Sa pinakamagandang senaryo ng kaso, sapat na ang 10 araw para ganap kang gumaling mula sa sakit, sabi ni Nia Lee. Ito talaga ang paraan para gamutin ang Arctic Disease. Daoyin Technique. Ulit ni Xiao Ning'er. Itinaas niya ang kanyang mga kilay. Miyembro siya ng isang noble family, ngunit hindi pa siya nakarinig ng anumang pamamaraan ng Daoyin dati. Bilang karagdagan sa mga pamamaraan ng paggamot na ito, dapat mo ring tiyakin na hindi sanayin ang iyong puwersa ng kaluluwa sa gabi sa hinaharap, sabi ni Nia Lee habang iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay Xiao Ning'er. Sinundan niya ng, kunin mo ang iyong cultivation technique, at hayaan mo akong tingnan ito. Tumangala si Xiao Ning kay Nia Lee. Kung hihilingin sa kanya ng isang estranghero na kunin ang kanyang cultivation technique, pakiramdam niya ay sinusubukan lang nilang lokohin siya. Ngunit siya, matapos makita ang ekspresyon ni Nia Lee, ay hindi napigil ang makaramdam ng tiwala sa kanyang puso. Marami nang sinabi sa kanya si Nia Lee, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanya ng buo. Kinuha niya ang kanyang cultivation technique mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay sa kanya. Ito ay isang piraso ng medyo luma na parchment na papel, na may nakasulat na isang grupo ng mga makapal na salita. Habang tinatanggap ni Nia Lee ang parchment paper mula kay Xiao Ning'er, hindi niya sinasadyang nahawakan ang likod ng kanyang jade white, creamy na mga kamay, ngunit hindi ito pinansin ni Nia Lee. Sa halip, maingat niyang binabasa ang papel. Matapos hawakan ni Nia Lee ang kanyang mga kamay, mabilis na binawi ni Xiao Ning'er ang kanyang mga kamay at naramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Ang gulo ng mood niya. Naisip niya, paano kung sinusubukan siyang i-blackmail ni Nia Lee? At paano kung may maruming iniisip siya tungkol sa kanya? Nang iangat niya ang kanyang ulo, gayunpaman, nakita niya na hindi man lang napansin ni Nia Lee ang kanyang reaksyon nang magkadikit ang kanilang mga kamay, at gamaan ang pakiramdam. Ang ekspresyon ni Nia Lee, nang tumingin siya sa parchment paper, ay lalong seryoso. Nagdulot ito ng kaunting pagkawala ng isip ni Xiao Ning'er. Ilang sandali lang ay nag-react siya. Ibinaba niya ang ulo niya at nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Ang isang malaki at makapangyarihang direktang linya ng dugo ng maharlikang pamilya ay aktwal na nagsasagawa ng ganitong uri ng mababang uri ng pamamaraan ng paglilinang. Hindi katakataka na nawasak ang Glory City, tahimik na bulungan ni Nia Lee. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ning'er at tumingin kay Nia Lee.
Narinig lamang niya ang ilan sa mga salitang binulong ni Nia Li, ngunit hindi niya ito marinig ng malinaw. Wala, mahinang tumawa si Nia Li. Napakahirap ng cultivation technique na ito, masisira nito ang meridian habang ginagawa ito ng isa. Ang dahilan sa likod ng iyong Arctic disease ay maaaring higit na may ugnay sa pamamaraan ng paglilinang na ito. Baguhin ang bahaging ito mula sa psychic mind, patungo sa heavenly psychic, at baguhin ito sa soul and spirit merge. Nagpatuloy si Nia Li sa pagsasalita, binago ang pamamaraan ng paglilinang ng puwersa ng kaluluwa ng hindi nakikilala. Si Xiao Ninger, habang nakikinig kay Nia Li habang binabago niya ang kanyang soul force cultivation technique, medyo hindi kumbinsido. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay ipinasa ng kanyang mga ninuno. Ito ay nireranggo ng 6 sa koleksyon ng pamilya ng mga diskarte sa paglilinang. Paano ito mababago sa isang kapritsyo ni Nia Li? Anuman, nakinig pa rin si Xiao Ninger sa mga salita ni Nia Li. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang practitioner ng pamamaraan ng paglilinang na ito, kaya mayroon siyang karanasan sa ilang mga bagay tungkol dito. Unti-unti, napagtanto ni Xiao Ninger na ang mga pagbabagong ginawa ni Nia Li dito ay makatwiran. Sa katunayan, ang mga pagbabago ay ginawa itong mas mahusay kaysa sa orihinal. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ninger at isang hindi kapani-paniwalang tingin ang nasa kanila habang nakatitig kay Nia Li. Nia Li, pwede bang ulitin mo? Kailangan kong maalala ang sinabi mo. Mabilis na sabi ni Xiao Ninger. Okay, binagalan ni Nia Li ang kanyang pagsasalita, inulit ang pagbabago para sa cultivation technique. Pagkatapos ng pagsasanay sa kanyang soul force, nagkaroon si Xiao Ninger ng kakayahang mag-memorize ng kahit ano nang hindi ito nakakalimutan. Kahit na ilan lang ang naiintindihan niya. Pagbabago, nagawa pa rin niyang kabisaduhin ang sinabi ni Nia Li. Habang tinitingnan niya ito, mas napagtanto niya kung gaano kalakas ang cultivation technique na binago ni Nia Li. Ang tingin ni Xiao Ninger kay Nia Li sa una ay may bakas ng pagkalito dito, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng isang puno ng paghanga. Gaano karaming kaalaman tungkol sa puwersa ng kaluluwa ang dapat mayroon ng isang tao upang mabago ang mataas na ranggo na pamamaraan ng paglilinang ng puwersa ng kaluluwa sa ganoong sukat. Kahit na ang Black Gold rank na Demon Spiritualist ay hindi nangangahulugang magagawa ang ganoong bagay. Ang pangunawa kaya ni Nia Li sa cultivation ay matagal nang nalampasan ng isang Black Gold rank na Demon Spiritualist, kahit na umabot sa larangan ng Legend rank Demon Spiritualist. Itinuring ito bilang isang kayamanan, malalim na kabisado ni Xiao Ninger ang lahat ng mga pagbabagong ginawa ni Nia Li sa kanyang cultivation technique sa kanyang puso. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya kay Nia Li, o worship. Ang edad ni Nia Li ay kapareho ng sa kanya, ngunit napagtanto ni Xiao Ninger na may malawak na agwat sa pagitan nila. Nakakatawa na iniisip niya noon na si Nia Li ang bantot ng klase. Napagtanto niya kung gaano kamangmang si Teacher Shen Shu at ang iba pang mga estudyante habang kinukutya nila si Nia Li. Siya ay lubos na kumbinsido na ang dating sinabi ni Nia Li sa klase tungkol sa pagiging isang makapangyarihang legend rank na demon spiritualist ay totoo lahat. Mula pa noong bata pa siya, kahit na ito ay talento o katalinuhan, si Xiao Ninger ay higit na nalampasan ang kanyang mga kapantay. Ito ang unang pagkakataon na tumungala siya sa isang kaedad niya. Sinabi noon ni Nia Li na pakakasalan niya ang pinakamagandang babae sa Glory City. Nang maisip niya iyon, naging magulo ang iniisip ni Xiao Ninger. She speechlessly lowered her head. Biglang may lumitaw na figure sa isip niya. Si Ye Ziyan iyon. Bagamat may tiwala si Xiao Ninger sa kanyang hitsura, kailangan niyang aminin na maaaring hindi niya talaga kayang makipagkompetensya kay Ye Ziyan. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Nia Li, nakatingin kay Xiao Ninger. Nagtataka siya dahil medyo kakaiba ang ekspresyon nito. Wala. Mabilis na umiling si Xiao Ninger, pinalabas ang lahat ng iniisip niya at nagtanong, Nia Li, alam mo ba ang pamamaraan ng Daoyin? Siyempre ginagawa ko, tumanggo si Nia Li at nagpatuloy, ngunit ang pamamaraan ng Daoyin ay nangangailangan ng direktang kontak sa bahaging nabugbog. Mukhang hindi nararapat kung ako ang gagawa nito. Tumangala si Xiao Ninger sa pinate na pisngi ni Nia Li. Matalim ang mga kilay niya, at ang malalalim na ilaw ay kumislap sa kanyang mga itim na pupil. Medyo may kagwapuhan siyang aura sa paligid, na unti-unting sumasanib sa imaheng nasa puso niya.
Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, I don't mind. Hindi mo man lang ba ako tinatrato? Ayokong maging inutil na tao. Ang huling pangungusap na sinabi ni Xiao Ningber ay para aliwin ang sarili. Sa harap ni Nia Li, ibinagsak ni Xiao Ningber ang malamig na bantay niya laban sa kanya. Natahimik sandali si Nia Li. Kahit na babae siya at walang pakialam, kung tatanggi ako, magiging masyadong maliit ako. Nasa puso na niya si Ye Ziyan. Mayroon lamang siyang maliit na impresyon kay Xiao Ningber. Hindi niya ito masyadong inisip at sinabing, sige, tutulungan kita sa pamamaraan ng Daoyin para gamutin ang iyong sakit minsan kada 3 araw. Gawin mo ang sinabi ko sa iyo kapag bumalik ka. Kainin mo ang mga halamang iyon at gagaling ka. Sagot ni Xiao Ningber, tumanggo sa katahimikan. Saan ang iyong mga bagbog na lugar? Tanong ni Nia Li. Bahagyang namula ang malamig na pisngi ni Xiao Ningber at itinuro ang likod ng kanyang paa. May isa dito. Ibinaba ni Nia Li ang kanyang ulo upang tingnan ito. Nakita niya ang isang patch ng deep purple sa tuktok ng isa sa malasutlang puting paa ni Xiao Ningber. Ganito na kalala ang pasa. Sobrang seryoso, sabi ni Nia Li. Kumunat ang noo niya at nagpatuloy. Sa kabutihang palad ito ay nasa paa lamang, kung hindi ito ay medyo mahirap sa ibang lugar. Ito ay mas maginhawa, dahil ito ay nasa tuktok ng paa. Malapit na akong matapos. Yumuko si Nia Li, at umupo sa damuhan. Sabi ni Xiao Ningber, tumanggo ang ulo. Hindi niya sinabi na iyon lang ang bagbog na lugar. Nang ilagay niya ang kanyang paa sa mga binti ni Nia Li, isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Parang may iniisip siya.